Grace, kumusta na mga kababayan natin sa Cagayan at Batanes na pangunahing apektado nitong Bagyong Leon? Yes, Monica, inalerto na nga ng Cagayan Valley Region Disaster Risk Reduction Management Council ang 21 bayan sa Cagayan at 6 na bayan sa Batanes sa panganib na dala nitong Bagyong Leon sa mga low-lying areas. Dahil nga nitong mga pagguho ng lupa at ng pagbaha. Ayon sa pamunuan ng CVRD-RRMC, ang mga barangay na ito ay kabilang sa mga dati nang nalubog sa baha sa nagdaang Bagyong Christine dahil run-off water na ang mga dumadaos-dos pababa sa mga low-lying areas. Sa ngayon ay nagpapatupad na ng preemptive evacuation at kung kinakailangan ay forced evacuation sa mga residente na nasa paanan ng bundok sa coastal towns, lalo na sa mga nakaharap sa dagat at mga flood-prone area. Mahigpit din ang pagbabantay sa mga residente upang matiyak na wala munang babalik sa kani-kanilang tahanan kapag inilikas na at wala na ring papayagang pang maglayag. Sa panig naman ng DSWD, tiniyak ng ahensya na mayroong 52,500 na family food packs o BFFP na nakakalat sa buong rehiyon, habang may 33,100 pa na naka-reposition sa kanilang mga warehouses sa buong lambak ng Cagayan. Samantala, pinag-iingat ngayon ng Office of the Civil Defense Region 2 ang mga residente malapit sa dagat sa posibleng storm surge dulot ng Bagyong Leon. Sa inilabas na storm surge warning ng Pag-asa, asahan ang mahigit 3.0 metrong taas ng alon, kung kaya pinapayuhan ng ahensya ang mga residente na lumikas sa ligtas na lugar. Sa lalawigan naman ng Batanes, puspusan na rin ang paghahanda ng mga otoridad at mga residente. Abala na ang lahat sa paglalagay ng tapangko o mga window shutters sa bawat bahay upang magsilbing proteksyon sa nakaambang lakas ng hangin. Bukod sa tapangko, isa pang tradisyon ng mga Ivatan tuwing may bagyo ay ang kapanpet, kung saan tulong-tulong ang mga residente sa pagtatali sa mga bahay. Sa kasalukuyan ay nasa ilalim na ng Signal Number 4 ang buong probinsya ng Batanes. Samantala, Signal Number 3 naman ang umiiral sa ilang bayan sa Cagayan, kabilang na ang bayan ng Santa Ana, Isla ng Babuyan Claro, Camiguin Island at Mainland Calayan. Asahan ang malalakas na hangin sa nasabing mga lugar sa mga susunod na oras. Dahil dito, nagsasagawa na ng preemptive evacuation sa nasa 1,238 na pamilya o 3,247 na individual sa bayan ng Bagao. Ayon sa pamunuan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Bagao, ang naturang bilang ay mula sa 35 na barangay na madalas na nakararanas ng pagbaha at pagguho ng lupa. Monica, dito sa Baguio City naman ay tuloy-tuloy din na kararanas tayo ng mga pag-ulan at pabugso-bugsong mga hangin. Sa ngayon nga ay nasa 18 degrees Celsius din ang temperatura na nararamdaman natin dito sa City of Pines. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Monica. Oo. Grace, isa kasi sa mga naging malaking problema nitong nakaraang Bagyong Christine, yung kakulangan ng mga rescue assets pagkatapos ng pagdaan ng bagyo. Kanina na-mention mo may mga naka-preposition na mga gamit. Ito ba ay sapat kung sakali man na maging matindi talaga ang pinsala nito si Bagyong Leon? Yes, Monica, itong mga gamit ng dito sa may Cagayan province ay sapat ayon lalo na dito sa DPWH at ng DSWD, dahil bago pa man dumating ang Bagyong Leon ay nagkaroon na sila ng prepositioning ng mga family food packs at ng mga equipments, assets nila para nga pagka na-isolate itong mga lugar na ito sakali sa epekto ng Bagyong Leon ay mas madali nilang maihatid ang mga tulong na kailangan ng ating mga kababayan dito sa Cagayan at ng sa Batanes. Monica. Maraming salamat, Grace. Dr. Lero, live na nag-uulat mula sa Baguio City.